Kakapasok lang sa wakas, breaking news, VP Sara lang ang nakakagawa nito. Tamba, PBBM, di makapaniwala. Aba. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Updates at ilalagay natin sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated tayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Nagbingi-bingian sila. Yun. Bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. At Pero sumusweldo sila sa atin. yun, you're talking about the three branches na, no? Hindi lang ang executivo, but of course, the principal Especially the accountability. executive. Yes, the executive. Especially the executive department because he implements, he executes Correct. all of this. Trabaho nila yun, execution. Yeah, tama. Pero anong ginagawa? Party dito, party doon, lakwat sa dito, lakwat sa doon. Tapos ito pa, Eric, Go ahead. lugmok ang ating ekonomiya. So ang ginawa na lang ng executive department ngayon at saka sa kongreso, pati ng kongreso, naging executive department na Okay. rin. Nagpo-food rationing na sila. Food rationing. Yung mga ayuda will only come when there is an emergency situation. Tama. Di ba? Relief ang tawag nun. So, yan ang mga binigay nila. So, ibig sabihin, they admitted themselves that we are in a sorry state now. Right? Bakit kayo nabibigay ng ayuda? Ako talaga is kontra talaga ako doon sa pamimigay ng ayuda. No? Na wala naman na kahit na anong kalamidad o pangangailangan talaga ng tao. Kasi parang pag-aaksaya kasi ng pera yun eh, kung tutusin. Oo, pag-aaksaya ng pera yun. Imbis na yung pera na yun ay itatabi, no? Itatabi para pagdating ng araw na wag naman sana dumating, ay may dumating na kalamidad o krisis sa ating bansa na matindi, meron tayong huhugutin. Hindi na yung basta-basta nangungutang tayo. 'Di ba? Meron tayong pang-emergency. Kaso nga lang kung ganyan na ipinamimigay, no, na wala naman talaga, no, na hindi naman kailangan. No, dahil malayang nakakapagtrabaho ang mga tao na nakakapaghanap buhay. Inuulit ko, ang ayuda ay panandali ang tulong lamang sa mga tao. Pangtapal yan. Pangtapal lang yan. No, kung sakasakali na merong mga kalamidad, pandemic, syempre hindi nakakapagtrabaho yung mga tao, maaari kayong mag-set ng ayuda, no, para yung mga tao ay matulungan. No, pero sa panahon ngayon ay hindi talaga natin yan kailangan. So, bakit? Bakit tayo nagbibigay ng ayuda? Dahil ba meron tayong matinding krisis? Or bakit tayo nagbibigay ng ayuda? Dahil hindi kaya ng mga tao yung mga bilihin ngayon, mahal? No? Bakit nyo bibigyan? Kung kaya nyo namang pababain para maging abot kaya ng mga kababayan natin yung mga bilihin ngayon. Diba? Imbes na ipamigay yung ayuda, bigyan ng pera yung mga tao, bakit hindi na lang kayo gumawa ng paraan para mas maging maginhawa ang buhay ng mga tao? No? Yung sinasabi ko nga, pwede nyo naman pababain ang mga presyo ng bilihin sa atin. Yun naman talaga ang iniinda ng mga tao ngayon eh, yung nangyayaring presyo. Sinasabi ko nga dati na yung mga mayayaman, hindi sila apektado sa kung anumang gawing pagtaas ng presyo. Dahil mayayaman, maraming pera yung mga yan. No, may paghuhugutan. Paano yung mga kababayan natin na mas maliliit pa? No? Sila yung nakakaramdam. 'Di ba? Na mayroong mga lalaking pamilya, nararamdaman nila yung hirap. No? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na umuunlad ang bansa hanggat dumadaing pa ang mga maliliit na tao. 'Di ba? Kasi wala na kayong magawa dahil sorry state na lumog na ekonomiya. Di ba? Kasi walang trabaho. Tama ka. Walang investments. So ano natin mabubuhay ang sarili natin? Mabubuhay. Eh pati na rin ang kongreso dahil namumulitika lahat. Tumatol na lahat sa imbitasyon ng bangag na presidente na, dito na kayo sa amin kasi kami na ang powerful. Andito namin ang mga pera. Lahat na political parties, andito na kamo ngayon sa amin. Yun lang ang nag-iisip. Politika. Wala na sa ekonomiya. Wala na sa social problem. Yun na lang ang kanila. Yusek Ben, while you are talking right now,
63% of foreign direct investment ang nawala in the last 2 quarters. Ito po, pag sinabing foreign direct investment, ay naglalagak ng kapital direkta sa bansa. Umalis po at inilipat sa Thailand, Malaysia, at sa Singapore ang paglipat ng mga capitalization. Number 2, habang nag-uusap tayo, dahil sa tapang-tapangan at digma-digma ang patakaran ni Marcos Jr., mahigit 2 million Chinese tourists, Yusek Ben Ranke, ang hindi pumasok sa bansa. And they went into Thailand, Malaysia, in Indonesia, and Hong Kong and Singapore, kung saan 37% ng income ng mga bansang ito ay nanggaling sa investment in tourism na itinulong ng China, samantalang tayong nada. Pangatlo. So parang nilalagpasan tayo ng China ngayon. Dahil nga nang naisip ng China na tayo ay nakikipag-unite, no? Parang nakikisali tayo sa gulo ng Amerika, no? Yun ang iniisip nila eh. Parang dito pinaparating na, uy, katulad naman dati, maayos naman ng China, tumutulong sa atin. Pero alam nyo mga katunay ha, para sa akin, hindi naman din natin masisisi ang ilang mga kababayan natin na nagagalit sa China. No, kahit ako, inis ako dyan. Naiinis ako sa ginagawa nila. 'Di ba? Sa panghaharas nila, pangbubuli nila. Kasi nung panahon ni FPRRD, is kinakausap naman sila ng maayos lagi ni FPRRD. Laging gumagawa ng mga paghilot-hilot si FPRRD. Pero meron pa rin silang ginagawa na hindi maganda. No? Binubuli pa rin yung mga mangingisda natin, yung mga ganyan. 'Di ba? Pero may pag-uusap na nangyari. Doon ako nainis. Kaya talaga sinasabi ko, labanan na yan, ganito, ganyan, dapat siguro ganyan. Pero bandang huli is naisip ko, no? Nung napanood ko yung sa mga Ukraine, yung mga nangyayari doon, yung mga digmaan. Ang digmaan kasi ang daling pasukin. Napakadali. 'Di ba? Pero paano ka lalabas kapag nandiyan na? 'Di ba? Ang daming nadadamay na mga bata. Kasi ako talaga, gusto ko labanan na yung China. 'Di ba? Ganyan sila eh. Ganyan. Andudo na nga tayo, ipaglaban natin ang karapatan natin. Hindi masamang ipaglaban kung ano ang karapatan natin. Pero tapos na tayo sa panahon nun, mga ginawa ng mga magigiting nating bayani. 'Di ba? Ngayon, dapat ang iisipin natin ngayon, paano natin maipaglalaban ang karapatan natin sa matiwasay? Sa walang ganong mangyayari na madadamay ang mga inosenteng kababayan natin. 'Di ba? Kasi ang magiging kawawa dito is yung mga inosenteng kababayan natin. Lahat tayo, lalong-lalo na yung mga bata. 'Di ba? May posibilidad na madamay at bagsak na ang ekonomiya natin, lalo pang babagsak, lalo tayong lalagapak. Paano na tayo makakaahon? Kasi dapat ang goal natin is makaahon tayo sa kung anong pagbagsak na nangyari sa atin. No? Dapat gumawa tayo ng paraan para maging maayos tayo. Hindi tayo gumawa ng paraan para makisali sa gulo o bumagsak tayo. 'Di ba? Kasi kung sakaling magkaroon ng digmaan, ang daming madadamay niyan. Maraming magbubuwis ng buhay, hindi lang sa mga kasundulahan natin, kundi sa mga inosenteng tao at mga bata. Ben, habang nag-uusap tayo, gumagastos ang gobyerno ni Marcos ng 15 million to 20 million pesos para magpakonsyerto. Talent fee pa lang ni Martin, ano ang apelido niya? Martin Andanar, hindi. Si Martin Nivera. Ayo. 15 million, no? Ang laki din ng magagawa no? Kasi para sa akin, kaysa mag-concert na lang, sana mas gumawa na lang ng proyekto na mas makakatulong sa tao. Yung 15 million na yon is malaki yung magagawa nun. No? Malaki yung magagawa na tulong nun. 'Di ba? Mas maganda kasi hindi naman kasi malilibang ang taong bayan diyan Hindi naman kasali yung taong bayan. 'Di ba? Kung worth 15 million babayad mo, grabe. 'Di ba? Ang bigat nun. Samantalang yung 15 million na yun, maraming magagawa, maraming matutulungan. Kaya hindi din naman natin maialis sa mga kababayan natin na nagkakaroon sila ng hindi magandang opinyon sa nangyayari ngayon. Thank you, Brother Chief Boy. Si Martin Rivera pa lang, hindi daw bababa ng 1 milyon ang talent fee pa lang. At nagpa-duet pa at may pa-arte-arte pa. Habang dilat ang mata ng taong bayan, 2 milyong pamilya mahigit, 2.8 million families ang nagugutom araw-araw. Yun yung sinasabi natin, yun ang nagiging butas doon.
'Di ba? Kasi nasa government, o palagay natin, mataas na posisyon. Kailangan talaga ang iisipin mo, no? Yung goal talaga na matulungan yung mga tao. 'Di ba? Kasi yan yung tinatawag na panandaliang saya, no? Panandaliang saya lang yan. Kasi kung gagawa tayo ng mga ganyan, is bakit hindi tayo gumawa ng ikasasaya ng Pilipino, ng mga Pilipino na mahaba, no? Lifetime. 'Di ba? Yun yung mas maganda. Tari hunger. Yusik Ben, how scandalous can it be for a president elected by the people to be turning not just his back, but to show yung insensitivity, yung pagiging manhid, at walang pakialam sa damdamin ng taong bayan? Is this the reason mainly na sa tingin nyo, hopeless case ang failure of leadership ni Marcos Jr. kung kaya Marcos alis dyan ang inyong panawagan? Please explain. Tama. Nilagay na lang kanya ang sarili sa libangan. Well, ang totoo dito, hindi na niya kayang pamunuan dito ang bansa. Kaya nga, umalis ang lahat dahil walang tiwala sa kanya. Yung mga investments, umalis dahil walang tiwala sa kanya. Because this is not in order. Bakit ako pupunta ko ang investor? Hindi order yung house mo. Mahal ang kurinti, mahal ang tubig. Paano tayo makabawi ng paano natin? Puhunan. So, umalis sila. Ayaw nila dito dahil dyan. So, the failure of leadership and governance of the Marcos administration, yun ang ginawa na lang nila, concert, para libang ang ilan. Pero ngayon, tama na yung concert, tama na yung mga, alis na kayo dyan para makapaglagay tayo ng tamang presidente. May tamang... Parang pagkapagpaalis, parang aso lang. Yung parang Pero hindi natin masisisi ulit yung emosyon na yun. No, kung talagang ang iniisip mo talaga is yung kapakanan ng taong bayan, talagang papasok yung ganong emosyon. No, masasaktan ka sa nangyayari, maaapektuhan ka sa nangyayari. Na syempre sinasabi nila na, nakukuha nyo pang maglibang ah. 'Di ba? Nakukuha nyo pang magganyan-ganyan samantalang yung mga kababayan natin is nagdudusa na. No? Kaya nga sinasabi ko kanina kaysa gumastos pa ng malaking ganon, bakit hindi na lang gumawa ng mga proyekto na mas makakatulong sa mga Pilipino? Bakit hindi yun ang gastosan na lang? Kaysa magbayad pa ng mga artista na ganon, o babayaran mo pa ng milyon-milyon yan. Di ba? Hindi naman eleksyon Hindi. Di ba? Kasi ako sa akin, kung gusto ko, maging maayos ang pumumuno ng ating presidente. Di ba? Maging maayos. Mabigyan siya ng pagkakataon ng ganyan. Pero syempre, kung ganyan pa rin ang nangyayari, talagang marami talagang babanat at babatikos kay PBBM. 'Di ba? Hindi mawawala talaga 'yan. 'Di ba? Pero kung nandiyan yung punto na marirealize niya kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Siguro naman kung ikaw ay titingin sa taong bayan natin, kung titignan mo ang mga tao sa baba, 'di ba? Makikita mo kung ano ang nagiging problema ng bansa. Kasi kung sa taas lang tayo nakatingin, wala. No, hindi natin nakikita yung babae. Kapag lagi lang tayo sa taas, wala. Ang makikita lang natin yung ganyan, walang problema. Wala naman palang problema kasi itong mga kasama ko, wala namang problema, di ba? Maaluwal naman ang mga buhay. Pero tumingin tayo sa baba. Doon natin makikita na talagang mas maraming problema, di ba? At nangangailangan ng tulong ng mga kababayan natin na dapat maresolbahan. Pag tinignan mo yung baba, hindi mo na maiisip maggawa ng concert niyan Kung talagang sa puso mo ay pagtulong sa mga tao, hindi mo na maiisip yan. Ang iisipin mo, paano ko matutulungan tong mga tao na to? Yun. Pangungutak, may tamang pag-iisip para yung general welfare natin para sa taong sa Pilipinas ito ay magagampanan. Ayun. So Marcos resign, alis dyan. Ayun. Yusik Ben Ranke, before po itong balita ng pagsambulat ng malalaking protesta kung kaya tayo po'y napunta sa Hong Kong. Libo-libong overseas Filipino workers ang nagtipon, and even coming from Macau and among others na nagtipon sa Hong Kong, and then nationwide noong June 30 at nang sinundan pa ng July 4 na pagkilos ng Marcos alis dyan. Yusik Ben, final question na, pang hinahanda natin itong ulat talakayan tungkol sa National Day of Protest na inignore at binaliwala ng Marcos Jr. government. Naniniwala ba kayo na hindi transparent ang Enhanced Development Cooperation Agreement or EDCA, at naniniwala kayo na may mga missile warhead capable na nakalagak na sa bansa, at dahil dito
ay pinuna ni Vladimir Putin ng Russia at ng China ang pagiging willing military base for America ng bansang Pilipinas at bumubulid sa atin papalapit sa pintuan ng digmaan at kamatayan. Do you agree to that? Yes, pero agree ako dyan na yun ang mga plan ni Powell para dito. Kaya tinutulan natin yan, pati sa mga OFWs. Pero number one, balikan ko kunti sandali. Sige. Yung ginagawa ng mga OFW, sawang-sawa na kasi sila. At sila ay nagre-remit ng dolyar dito. Sila na nga ang inasahan ng bansang ito. Pero ang banta ng kanilang pagpaprotesta dyan worldwide, yung mga president, ay nakakatakot yan. Baka darating ang araw na magkaroon sila ng non-remittance day. Nako. Wala na investment dito. Sila na lang ating inasahan. Lalong lulugmok atong ekonomiya. Nako. Kung ang mga OFWs na yan ay hindi na magre-remit dito. Nako. Yun ang delikado. Isang, ano yan, threat din yan dito ngayon sa Pilipinas. Takay mo, mas malaki ang naitutulong pala, no? Ng mga OFW natin, yung mga kababayan, no? Kapag nagkaganyan, ako, mas delikado. Oh, kailangan talaga gawa ng paraan yan ng ating gobyerno ngayon. Dapat makita yan, no? Na sawang-sawa na kasi sila, hindi matinong gobyerno. Di ba, nagpapadala ng pera pero kinakain naman ng kamahalan dito ng mga bilihin. Taas na nga dolyar, 60 pesos. Ngayon, para kasing ano bigay ka ng bigay tapos wala namang nangyayari. Ano ba ang nangyayari? Di ba, ginagamit lang sa ganito yung perang pinapadala namin, ganito, ganyan. Siyempre may naitutulong yan Di ba, yung mga boys na lalaki nun. Di ba? Tapos ganto-ganto lang. Di ba, naghihirap pa din ang bansa. Di ba? Parang nakakasawa din. Na tipong walang nangyayari dun sa ginagawa mo. Mas maganda kasi kung nakikita nila yung progreso. Aba, talagang ang bansa namin ay mapagmamalaki namin talaga umuunlad. Maganda yung patakbo ng government sa bansa namin Pilipinas. Ang daming tao na to. Ang sarap nun. No, kahit babayad ka ng buwis araw-araw. Gusto nyo, minuminuto. Di ba? Minuminuto. Kahit ako, babayad ako buwis, minuminuto. Kasi ang laki ng naitutulong sa bansa natin. Ngayon, kung yung mga kababayan nating OFW is makita nilang gano'n ang nangyayari, tapos ganyan, na ayaw na nilang ayaw na namin tumulong dyan sa mga, ako. Di ba, ganito lang nangyayari, mahirap yan. Kaya kailangan talaga ng communicate, makipag-communicate sa lahat ng mga tao, sa mga kababayan natin. Hindi lang dyan sa mga alitap-tap na yan, kasi kung dyan makikipag-communicate sa mga alitap-tap na yun, wala talaga sasabing matinuyan. Sasabihin nila, ang ayos ng bansa natin, maunlad na. Diba? May 29 na tayong bigas. Pag sinaing mo, amoy. Amoy! Ano amoy, mga katunay? Ayan, diba? Dapat talaga is makipag-communicate dun sa mga taong nasa baba. Sila ang magsasabi sa'yo kung ano na ba ang kalagayan ni Juan. Ano na ba ang kalagayan ni Juan? Diba? Tayo ba'y umuunlad? Sila ang makakasagot dyan, ang mga taong bayan. Hindi yung mga alitap-tap na nasa paligid. Sasabihin nila yan, umuunlad tayo. Nagiging maayos tayo. Diba? Pero bakit ang daming dumadaing? Diba? Maraming nagre-reklamo. Maraming nahihirapan. Kasi hindi sila nakakausap. Yung mga taong bayan. Hindi sila hinihingan ng kanilang mga komento. Hindi kayo humingi sa kanila. Pero kung sakaling sila ay iyong kausapin, makipag-ugnayan ka sa kanila, mas malalaman mo ang totoong problema ng bansa. Ekonomiya yan dito. Nababahala na tayo dito sa Pilipinas. Baka hindi magre-remit yan, OFW na yan. Mapituan na kasi galit sila. Kaya nga dapat bumaba si Marcos. Pangalawa yung mo sa IDCA. Takot din sila kasi sinasabi nila, bumaba. Nako, lahat naman may karapatang magsalita niyan, pero tayo ito sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nila, yung mga relative nila, lahat yung nanay, tatay, kapatid nandito. Habang nandun sila sa malayong lugar, hindi sila mapakaskali sa mangyari sa mga mahal sa buhay nila sa Pilipinas. Diba? So kaya nga sila nag-aalsa din. Dahil yung IDCA kasi, ito ay magnet of attack ng mga kalaban ng Amerika. Inudyukan tayo. Kaya nga, talagang nakakatakot. So, ito ang hamon ko sa taong bayan. Makaalsa na tayo dahil hindi na talaga pwedeng magpapatuloy itong mga nangyayari ngayon dito sa bansa. So, yung pinupunto rito, parang dinadamay tayo sa problema ng ng Amerika, di ba?
'Diba? Kung may kalaban sila, pati tayo nadadamay. Kailangan talaga hindi tayo madamay diyan eh. Kailangan lagi tayong nasa ano lang eh. Gumigna tayo kasi gusto natin umunlad eh. Hindi naman natin gusto na sirain ang bansa natin eh, yung pabagsakin. No? Kumbaga, huwag na tayong makisali sa mga gulo na 'yan. Kung tayo may problema sa China, yung China may problema sa atin, pag-usapan muna natin ng maayos 'yan. 'Di ba? Huwag natin ipakita yung tapang na ganito. Oo, marami kaming kasama. Maraming tutulong sa amin. Bombahan ba gusto nyo? Labanan tayo. Di ba? O pagpalagay natin, yung sinabi nga, may narinig ako no na maraming nuclear o ganito bomba yung Amerika na pwedeng ipanlaban sa China. Tapos yung China, kukulangin pa doon sa ano ng Amerika. Mariose, kapag pinakawalan ng China lahat yun, dito lahat ang bagsak sa Pilipinas noon. Kahit konti lang yung ano ng China na gano'n, na mas marami ang Amerika, maaring tayo, maubos tayo rito. Hindi, di ba? Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung gano'n na mas marami yung mga bomba-bomba ng Amerika kaysa China. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yun. Na may laban yung Amerika, mapaglalaban tayo. Eh kapag nagbagsak dito ng 10 yung China, tayo kawawa. Yung mga kababayan natin. No? Mauubos nga yung mga binabagsak ng China dito, ubos din tayo. O samantalang yung ibang bansa na tumutulong sa atin, hindi sila ubos. Kasi nandito sila sa Pilipinas, may sarili silang bansa, okay lang sana kung sa kanila ibabagsak, walang problema eh. Diba? Tayo ang kawawa lagi sa bandang huli, kaya kailangan pinag-iisipan natin. No? Pinag-iisipan natin mabuti kung ganong karaming tao ang madadamay sa bansa natin kung sakaling magkaroon ng gulo na ganyan. Ayun. Yung segmento, ngayon muna natin ito ang National Day of Protest na umabot sa Hong Kong, sa Macau, sa Paris, and even sa Vienna at sa buong bansa. At least 7 areas in the country simultaneous na nangyari ito. Tunghayan natin ito, Yusik Ben, ang ulat tungkol sa kaganapan sa National Day of Protest at ilang mga video footages. Na kami ay tinipon ninyo sa dakong ito upang ipahayag ang aming mga sentimento at damdamin. Sa araw na ito na National Day of Protest, ang mga tunay na Pilipino na mayroong malasakit, pagmamahal at pag-ibig sa Pilipinas, ang bansa naming minamahal. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Update. At syempre natunghayan natin yung mga boses na yun, parang si Ka Eric yun. No? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Parang, diba? Tsaka si Yusek, no? Basta, yun na yun. Ayun, syempre, kayo mga katunay, yun ang masasabi nyo tungkol dito sa video yung ating natunghayan ngayon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.